Pero ngayon pupuntahan lang natin si Emil Sumangil na naroon din sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Emil, kamusta naman dyan sa pwesto ninyo? Kaya kung mapapansin mo, wala ng pulis na nakapwesto dito sa aking likod. Puro sweeper na. Dito nakaposisyon yung mga rallyista kanina. At sa aking pagtansya, may 300 metro yung layo kung saan tuluyang napaatras ng mga pulis. Yung mga rallyista na naroon ngayon malapit sa pedestrian overpass. Sa lugar na yun, Pia, kung mula dito sa ating posisyon, makikita mo ay hindi na umuusad. Yung mga sasakyan na yon, yan ay patungo ng Batasan na Regalado area. Hindi yan kumikilos ngayon dahil nakapatuloy na nakambalang itong mga truck ng Bureau of Fire Protection, maging yung barikada ng pulis. Bumabalik dito sa kaliwang bahagi ng ating screen, makikita mo ay unti-unti mo nang nagbabalikan mula dito sa posisyon nila kanina patungo sa kanilang rest area. Itong mga kagawad ng PNP na inatasang buwagin yung hilera ng mga rallyista kanina. Kanina, Pia, bago tayo sumayong papawid, 3 pulis at 8 sibilyan yung aking nakitang dinala dito sa istasyon ng Philippine Red Cross. Lahat sila, Pia, ay duguan, may mga palo lahat sa ulo. Ayon doon sa inisyal na panayam natin dito sa mga miyembro ng Philippine National Police, maging doon sa mga nasa hanay ng mga relihistang nasugatan, sila ay napalo at nabato sa kasagsagan nung giriang kanina na nauwi nga sa kaguluhan. Sa mga sandaling ito ay nagpadala na raw ang QCPD, yung pamunuan nila ng negosyador sa hanay ng Kilusang Mayo 1, ng Bayan Muna, nitong bayan, para mag-usap tungkol at para mapag-usapan kung saan ba dapat sila puposisyon, lalo't papalapit na ng papalapit yung oras na bibitawan ng Pangulong Noynoy Aquino yung kanyang State of the Nation address. Bumuka na, Pia, yung kalsada. Kung makikita mo, dyan nakaposisyon yung mga dump truck ng Quezon City Hall kanina, kulay dilaw. Bumuka at bumukas na ito. At anytime ay bubuksan na itong kalsada na ito sa trapiko para maibsan yung napakabigat na daloy ng trapiko na ayon sa ating impormasyon ay apektado na yung kahabaan ng EDSA lalo dito sa area ng Quezon City. Si QCPD Director Richard Albano ay nandoon pa rin at bibigyan ng instruction kaya hindi tayo na makakuha ng latest ngayon yung pahayag at detalye tungkol sa ano ba ang nangyayari. Pero yung bandera ay yung mga bandera ng mga realista, yung kanilang posisyon ay wala na sa kasaluko yung kanina nilang posisyon. Sila ay lumipat ulit doon sa lane patungo ng Batasan Pambansa, hindi na rito sa opposite lane. Doon sila nagpo-programa ngayon at gaya ng ating nabanggit, pati yung effigy ng Pangulong Noynoy Aquino na nakatakda nilang sunugin mamaya habang nagbibigay ng talumpati ang Pangulo ay naroon sa area na yon. Makikita nyo, Pia, kung mahigit 500 daw itong contingent mula sa NCRPO na Philippine National Police members na papalik ngayon sa kanilang rest area matapos nga natuluyang mapaatras itong mga rallyista at itutuloy daw yung dialogo, yung negosasyon. Pia. Emil, kanina doon sa video may nakita kami, no, yung ilan nakaposas. Arestado na ba sila? Dinala ba sila sa stasyon ng polis or dadalhin sila sa stasyon ng mga polis? Bago tayo sumayong papawid, Pia, ay dinala muna sila dito sa istasyon ng Quezon City Police District, yung kanilang mobile bus kung tawagin. Naroon yon sa tabi ng St. Peter's Church. At anong oras mula ngayon ay bibit-bitin ito sa pinakamalapit na police station at sasampahan ng reklamo. Ano ang kaso? Yun ang tinanong natin sa mga kagawad ng QCPD. Ito raw ay nahuling ng bato at nanuntok, namalo, nanakit ng mga kagawad ng Philippine National Police. Katunayan, anila, yung mga sugatang pulis na ating nakunan din ng video kanina ay itinakbo naman dito sa istasyon ng Red Cross para lapatan ng paunang lunas matapos ngang masugatan. Pero mapapansin mo, Pia, doon sa mga inaresto ay mga duguan din ito. May palo din sa ulo at yung isa pa nga ay sabog yung kaliwang mata matapos daw tamaan itong truncheon ng QCPD. Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Nagulat live pa rin mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City.